Base po sa latest satellite animation ng Pag-asa, huling namataan ng bagyong Nando, 905 kilometers po silangan ng Central Luzon, taglay na ang hangin na 85 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, so bagyang lumakas pa po ito at may pabugso hanggang 105 kilometers per hour. Mabagal naman itong kumikilos west-northwest sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Base po sa latest satellite animation ng Pag-asa, yung outer cloud bands ng bagyo bahagyang nakakaapekto po dito po sa may southern portion ng Bicol Region and Summer Island. So asahan yung mataas sa tsansa ng mga pag-ulan overnight. Dito naman sa natitirang bahagi ng bansa, kapansin-pansin may mga lugar na nagkakaroon ng mga thunderstorms. Kung dito sa malaking bahagi ng Mindanao, asahan yung mataas sa tsansa ng ulan sa mga susunod na oras sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Caraga Region. Maging dito rin sa may Panay Island, sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa, Calabarzon, meron diyang mga localized thunderstorms, usually nagtatagal lamang po ng 2 hanggang 3 oras. Hindi ito direktang epekto pa nitong si Tropical Storm Nando. Samantala, patuloy pa rin ang paglayo itong si Tropical Storm na dating si Mirasol na may international name na Mitag at nasa layong 730 kilometers west-northwest ng Batanes, walang direktang epekto sa ating bansa. Unti-unti naman lumalakas yung southwest monsoon or hanging habagat at magsisimula yung may kalakasang habagat pagsapit ng Sunday hanggang sa early Miyerkules. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa sa mga susunod na araw itong si Tropical Storm Nando. Pagsapit bukas, posibleng mag-intensify pa ito bilang isang typhoon. So minimum na yung lakas na hangin na 120 kilometers per hour. Pagsapit ng Sunday, mananatili pa rin na sa typhoon at patuloy ang pag-enhance ng hanging habagat or southwest monsoon at sa darating na Lunes, posibleng mas lumakas pa ito as a super typhoon with minimum na wind speed of 185 kilometers per hour. So sa Monday and sa Tuesday, possibly po manatili pa rin ito as a super typhoon hanggang sa makalabas ng ating area of responsibility sa kanluran ng Batanes sa may Luzon Strait pagsapit ng Tuesday pa ng tanghali or hapon. Kung pagbabasihan naman natin yung lawak nitong si Bagyong Nando, 400 kilometers yung radius or 800 kilometers yung kabuang diametro po nito. So ibig sabihin, paglapit pa lamang, pagsapit ng early Monday dito sa may extreme northern Luzon ay nahagip na po ng mga hangin at malakas na ulan itong Cagayan Valley at yung northern portion of Aurora. Ito yung mga kauna-unahang magkakaroon ng mga wind signals, no? Then pagsapit po ng Monday afternoon ay malaking bahagi na po ng northern Luzon and even parts of central Luzon na magkakaroon ng direktang epekto nitong si Bagyong Nando kung pagbabasihan natin yung 400 kilometers na radius. At ito rin time, pagsapit ng Monday ng gabi kung saan pinakamalapit sa may metro